Pinaalala ni House Speaker Pantaleon Alvarez ang posibleng paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Leni Robredo. Ayon kay Alvarez, pasok umano sa kategoryang betrayal of public trust ang ipinadalang video ni Robredo sa United Nations na bumabatiko sa anti-illegal drugs campaign ng gobyerno. Sinabi pa ng House Speaker na sa oras na makumpleto na ang kanyang pag-aaral at mayroon ng rekomendasyon ang kanilang mga abogado ay kanila anyang itutuloy ang paghahain ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Una rito, iniuugnay din ng mga kaalyado ng Pangulo si Robredo na nasa likod umano ng inihain namang impeachment complaint laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Bumwelta ang Malacanang sa resolusyon ng European Union Parliament na pakawalan ng pamahalaan si Senador Leila de Lima. Ayon sa palasyo, walang karapatan ang EU na parliament na pakialam sa ginagawa ng ating bansa. May report hinggil dito si Sweden Velado. Nanindigan ang palasyo ng Malacanang na hindi maaaring diktahan ng Parlamento ng European Union o EU ang gobyerno ng Pilipinas pagdating sa mga desisyon kung ano ang dapat gawin sa mga halal na politikong may salang kriminal, gayon din sa proseso ng paglilitis sa ating bansa. Gate ni Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo, pangingialam ang kanilang ginagawa. Inihayag ito ni Panelo kasunod ng pag-aproba ng EU Parliament sa joint resolution na inilabas itong Huwebes na nananawagang palayain si Senator Leila de Lima sa lalong madaling panahon at habang nakadetain ang mambabatas ay bigyan siya ng sapat na seguridad at patas na pagdinig. Nakasaad din sa resolusyon ang panawagan na tapusin na ang umano'y extrajudicial killings o EJK sa bansa, bunsod ng malawakang laban kontra iligal na droga ng Administrasyong Duterte. Sagot naman ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella, dapat irespeto ng EU Parliament ang paraan ng pamamalakad ng pamahalaan ni Pangulong Rodrigo Duterte. You know, they simply seem to have a misunderstanding of what's happening to De Lima. The lady is being charged with crime, not political persuasions. So I think they ought to respect that. Sa pahayag naman ng Department of Foreign Affairs, nakasaad na nakababahala ang alegasyon ng EU na state-sponsored ang EJK sa bansa. Dapat ay pag-aralan munang mabuti ng kanilang mga miyembro ang ating sitwasyon para makapagbigay ng wastong impormasyon sa kanilang resolusyon at hindi magmukhang nanghihimasok sa internal affairs ng malaya at non-EU country gaya ng Pilipinas. Ang criminal justice system sa Pilipinas ay epektibo at patuloy na ipatutupad hindi lamang para kay De Lima, ngunit sa lahat. Handa naman ang ating pamahalaan na palakasin at ipagpatuloy ang pakikipagdialogo sa EU sa mga usaping may kinalaman sa karapatang pantao. Kamakailan, niratipikahan ni Pangulong Duterte ang Philippines-EU Partnership and Cooperation Agreement upang magsilbing balangkas sa pagpapalakas ng relasyon ng dalawang panig. Nakatakdang tumungo si Pangulong Rodrigo Duterte bukas sa bansang Myanmar para sa kanyang kauna-unahang official visit sa nasabing bansa. Ito'y para palakasin pa ang ugnayan ng dalawang bansa. Mula sa Naypyidaw, Myanmar, may live report si Jorvis Manahan. Jorvis? Yes, Rocky, excited na ang Filipino community dito sa Myanmar para sa pagdating ni Pangulong Rodrigo Duterte. Bukas kasi nakatakda siyang bumisita dito para sa isang official visit. Marami siyang activities na naka-line up, kabilang na diyan ang isang bilateral meeting kasama si Myanmar President U Tin Jo. Magkakaroon din ng pulong si Pangulong Duterte kasama ang pinakasikat na personalidad sa kasaysayan ng Myanmar na si Aung San Suu Kyi na ngayon ay state councilor na nila. Bukas ng hapon siya inaasahan na lalapag dito at haharap sa Filipino community. Hindi naman masyadong malaki yung Filipino community dito sa Myanmar. Sa katunayan ay nasa 1,800 na Pinoy lamang at karamihan sa kanila ay nandoon pa sa Yangon. 5 to 6 hour drive iyon mula dito sa Naypyidaw, pero handa raw silang bumiyahe para lang makita si Pangulong Duterte. Handa na rin ang media delegation at ang mga opisyal ng PCOO para sumalubong sa pagdating ng ating Pangulo. Sa katunayan, kanina ay naglibot kami dito at nakakita tayo ng maraming mga Philippine flags at mga banner welcoming the President. Bukas ay Sunday meeting with the Filipino community at sa Monday naman ay magkakaroon siya ng meeting with Myanmar officials. Kahapon naman ay nakapanayam ng RTVM si Philippine Ambassador to Myanmar na si Ambassador Alex Chua.
Sinabi niya na mahalaga ang pagbisita ni Pangulong Duterte dito dahil sineselebrate ngayon ang 60 taon ng bilateral relations ng Myanmar at ng Pilipinas. Mahalaga rin daw ito sa pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa, lalo na tayo ang chairman ng ASEAN. Katulad ni Pangulong Duterte, ang president ng Myanmar na si U Tin-jo ay kakakahala lamang din noong taong 2016, kaya mahalaga daw ang suporta ng isa't isa. Kasama sa mga pupunta dito sa delegation ng Philippines ay sina Secretary Martin Andanar, sina DTI Secretary Lopez, sina DFA Secretary Manalo at ang iba pang miyembro ng gabinete. Pagkatapos ng kanyang trip dito sa Myanmar ay dediretso naman ang Pangulo sa Bangkok, Thailand. Ipinahayag ni Senador J.V. Ejercito na hindi makatutulong sa bansa ang anumang pagpaplanong pabagsakin ng Administrasyong Duterte. Aniya, maliwanag naman na maraming Pilipino ang sumusuporta kay Pangulong Rodrigo Duterte at patunay nga dito ang resultang nagdaang eleksyon. May report naman si Joy Gumata. Ikinalulungkot ni Senator J.V. Ejercito ang paghahain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Rodrigo Duterte mula mismo sa isang kinatawanang mababang kapulungan. Ayon sa mambabatas, hindi nakakatulong sa bansa ang pagpaplano ng pagpapatalsik sa presidente, kayong binigyan siya ng matinding suporta at malinaw na mandato ng taong bayan noong nagdaang eleksyon. We support the president because he was given the mandate by the Filipino people. So we are supportive of this administration, but we still maintain our independence. No, if we see something irregular or we see something wrong, we will also criticize. Umaasa naman ang mambabatas na hindi tuluyang magiging hadlangang politika sa pagtutulong-tulungan ng mga opisyalis ng pamahalaan, lalo na ng dalawang pinakamataas na pinuno ng bansa. Dagdag pa ni Ejercito, ramdam na ramdam niya ang sinseridad ni Pangulong Duterte at Vice President Robredo sa pagsasagawa ng kanilang tungkulin sa taong bayan, kaya naman magiging mas mabilis ang paglaban sa mga problema ng bansa sa droga, kriminalidad at kahirapan kung masusolusyonan ang hindi pagkakaunawaan ng dalawang partido. I'm hoping that one day they'll both realize that it will not be healthy for the top officials of the land to not to be united. Binigyang diin naman ni Ejercito na sa kabila ng mga political imbalances sa Kongreso, mananatili siyang nakatutok sa kanyang mga priority projects tulad ng pagpagawa ng railway system sa Mindanao at ang pagbuo ng isang full-fledged housing department na tututok sa pagpagawa ng mga kinakailangang pabahay para sa mga Filipino informal settlers. Nangangailangan ng Philippine National Police ng mga bagong abogado. Ayon sa Acting Chief ng PNP Legal Assistance Service Division na si Arthur Llamas, 76 na lamang ang abogado ng PNP ang nakakalat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kulang na kulang ito para mabigyan ng sapat na proteksyon ang mga pulis na nahaharap sa iba't ibang kaso. Anya kung pupunuin ang lahat ng staffing requirements ng legal service hanggang sa municipal level, nasa mahigit 300 abogado ang kanilang kinakailangan. Nakakatanggap o makakatanggap naman ng 48,000 pisong sweldo ang mga bagong abogado na papasok sa serbisyo sa pulisya. Nakasisira sa imahe ng bansa ang ginagawang ng mga kritiko ng Administrasyong Duterte. Kabilang na dito ang video message na ipinadala ni Vice President Leni Robredo sa United Nations Commission on Narcotic Drugs kung saan pinuna nito ang kampanya ng pamahalaang Duterte laban sa ilegal na droga. Nagbabalik si Sweden Velado. Muling binweltahan ng Palasyo ng Malacanang ang impeachment complaint kay Pangulong Rodrigo Duterte na inihain ni Magdalo Representative Gary Alejano. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, ang naturang kampanya ang maituturong sanhi ng mga hindi magandang reaksyon at panawagan ng European Union Parliament. Dawit din maging ang video sa United Nations na nagbigay ng hindi magandang imahe sa pambansang pulisya. Ang tinutukoy ay video message na ipinadala ni Vice Presidente Leni Robredo nito lamang 15 ng buwan para sa ika-6 na pagpupulong ng UN Commission on Narcotic Drugs, kung saan nabanggit ni Robredo na umabot na sa 7,000 ang bilang ng mga napatay bunsod ng summary executions at patuloy pa itong tumataas dahil pa rin sa kampanya kontra iligal na droga.
Gayong base sa tala ng PNP Directorate for Operations, aabot sa 2,500 ang bilang ng napaslang sa anti-illegal drug operations mula 1 ng Hulyo 2016 hanggang 24 ng Enero 2017. Ang nalalabing bilang na mahigit 4,500 ay murder cases na pwedeng kasangkutan ng road rage murders at crimes of passion. Ang numerong binanggit ng pangalawang Pangulo ay kabuuan ng bilang ng krimen sa bansa. Ayon kay Abella, bagamat malayang maghayag ng saloobin si Robredo, dapat din siyang maging maingat sa mga bibitiwan niyang salita upang hindi ito magresulta sa mga mapanirang alegasyon. Pag-iibayuhin ng pamahalaan ang paglalagay ng pasilidad militar sa mga islang saklaw ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Inihayag ito ni Defense Secretary Delfin Lorenzana matapos aprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapalakas ng pasilidad militar sa Spratlys. Kaugnay nito, nakipagpulong kahapon si Pangulong Duterte kay Chinese Vice Premier Wang Yang sa Davao City. Ito'y kaugnay ng pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas at China. Ayon kay Lorenzana, maglalagay sila ng isang runway at puerto sa isla ng Titu, isa sa mga isla sa Spratlys. Niliwanag pa ni Lorenzana na hindi lamang sa Titu isasagawa ang upgrading ng military facilities, kundi sa 8 pang isla sa Spratlys. 4 na hinihinalang miyembro ng teroristang grupo ang naaresto ng mga operatiba ng Western Mindanao Command sa Lanao del Sur. Ayon kay Westmencom Chief Major General Carlito Galvez Jr., nadakip ang mga sospek sa magkakahiwalay na operasyon ng Joint Task Force Sampelan sa bayan ng Piagapo at Sagiran. Nakilala naman po ang mga terorista na sina Pau Panganga alias Pau Faisal, Alex Areg Bagul, Alista Tumao, Maute at Saadra Makapanton Madayan. Nakumpiska po sa mga terorista ang isang bomba, 3 matataas na kalibreng baril, magamitan sa paggamit ng droga. Sinabi pa ni General Galvez na si Panganga ay kasangkot naman sa mga kidnapping sa Marawi City at pagdukot sa mga empleyado ng Mindanao State University na si Omira Lutao nakaraan lamang Marso 5. Inaasahan darating na sa bansa sa Marso 29 ang 2 pang fighter jets na binili para sa Philippine Air Force. Mula sa 12 fighter jets na binili ng Pilipinas sa South Korea, 6 rito ang nakuha ng Philippine Air Force. Habang ang mga darating na bagong fighter jets naman ang magiging ikawalo na FA-50 aircraft ng bansa. Ayon kay Air Force Chief Edgar Fallerina, sasalubungin nila ang mga nasabing fighter jets na may tail number 007 at 008 sa may harbor hangar sa Clark Air Base, Pampanga. Inaasahan naman makukuha ang lahat ng fighter jets ng bansa mula sa South Korea ngayong taon.